So, I'm only 5'4". Nakita nyo naman, di naman tayo ganun katangkaran. So, limited ang ating option. Okay din. Okay din. Pwede na tayo mag-video. Ayan o. Walk us through your bike. Okay, so salamat sa pagbisita, Brad Fernando. So, ito yung ating BMW S1000XR 2016 model. So, nakuha natin ito mga 3 years ago. So, this is a 1000cc sport touring bike. At kinuha ko ito dahil kailangan na mag-upgrade. Laging pag-angkas ko si Mrs. doon sa last bike namin, which was an MT-07. Okay naman, very capable bike. Pero once na may luggage na at meron kang kasamang wala na, hindi na kaya ng suspension. So, we bought this para tatagal pa kaming mag-ride dahil kung hindi kaya ng suspension, ng next na matatamaan yung aming likod at neck. So, okay naman so far. Adjustable suspension. Yun lang actually ang prime na concern namin para magtagal tayong mag-ride dito sa Thailand. Marami pa tayong hindi napuntahan eh. Ito, talking about longevity ba, in the long run. Do you think magpapalit ka na naman ng motor? Tinatanong pa ba yan sa mga mahilig, di ba? Pero siyempre, ang limit natin, ang budget. At sa tingin ko, tatagal pa ito ng mga ilang taon. Siguro, yung bagong XR, meron na version 2 na lumabas. Pero I don't see the need to shell out na ganong kalaking pera. I think kontento na kami dito as of now. At nakita nyo naman, di naman tayo ganong katangkaran. Ano po? So limited ang ating ang ating option. So I'm only 5'4". Oo, kaya itong bike na ito, lowered version. So na-lower natin yung front suspension. Meron tayong lowering link. Yan. So aftermarket, yan yung mga unang pinalitan natin. Saka itong upuan, tinabasa natin yan para maabot natin yung ground. Walang nangyari. Oo, sa yan. Magaling sila dito sa Thailand magtabas ng upuan, magpalit ng foam. Sa harap? Sa harap, ito, binaba natin yan. Mga 10mm. Wheel size? Parehas lahat yan, stock lahat yan. Stock lahat? So, nung ginawa ko yun, I had to go to yung mga professional na nagbabalance suspension ng bike para hindi tayo guesswork. So far, ang advice, okay naman. 10mm, and a few inches sa likod. So, na-balance naman siya. So, kapag tumatakbo ng mabilis, mag-brake or mag-arangkada, di naman affected yung performance ng bike. Yeah, the good thing is, medyo abot ko na yung abot ko na yung ground. Most of the time. Ayan, most of the time. Yung mga times na hindi natin maabot, nire-remedyo na lang. May ano ba? Mga cons sa model nito in terms of lalo na yung first mo pa siya ginamit ba? Nanibago ka ba sa handling niya or? Oo, kasi malaki. Pero as you ride it, pipiliin mo talaga yung mga dadaanan mo. Hindi ka na pwedeng sasabak ng mga rough road gaya ng dati. Pero yun ang isa sa mga mga reservations ko nung kinuha ko ito. Dahil malaki na siya, paano kaya expenses, maintenance? So far, same lang naman din. Change oil, brake pads, tires change. Ilang litro to? About 16 or 17 liters siya. So kayang tumakbo ng 280 siguro kilometers sa isang run. Wow, Oo. grabe yung... Kaya medyo malayo-layo ang matatakbo. Okay, talking about kilometers, ilang kilometers ka bago nag-change oil? So, ang recommended is 10,000. Yung mga ginagamit, yung gamit kong oil. Pero, give and take 1,000 or 2, nagpapalit na ako. Kasi, pag inaabutan ka na ng
schedule mag-change ng oil sa long trip, usually wala nang ano yun, wala nang mga shop na asikaso sa'yo. So, yun, bago mag-long trip, palit na. Ilang litro naman ang dapat sa Parang oil? apat yata, 3 plus yata ito. Oo. Mabilis ito sa gulong. Kapag hindi ka behave sa pag-arangkada, ubos agad yan. So, kaya yung iba, nagra-ride lang pag talaga worth it yung ride. Otherwise, kung lagi mong ginagamit, lagi ka nagpapalit. At yung gulong hindi naman ganun ka cheap din. Yung modes nito, anong modes niya? Meron itong 4 na mode. May rain, road, dynamic, tsaka dynamic pro. Yung difference lang nung 4 na yon is yung throttle response. Oo. Most frequently, anong mode ginagamit mo? Walwal mode? Hindi naman. Kasi wala tayong pangbili ng gulong lagi. Yung sakto lang. Dynamic lang. Naka-dynamic. Dapat kontrolado din yung pagbigay ng gas, no? Hindi lang squeeze ng squeeze. Oo, kasi kaya niya kung bibiritin mo. Pero yun nga, uwi kang kalbo ang gulong. Palit ka na naman. So with a very big bike like this, also comes a big responsibility sa Oh, yeah. conserving your tires, brakes, at mileage ng oil, no? Yeah, but I'm still in the, may mga nag-own ng ganitong bike which are on the higher end. They don't care about, fuel consumption, tires, whatever, kasi may budget sila. Pero kami, we bought this to enjoy, riding around Thailand. So, as much as possible, yung lang, sakto lang, katamtaman lang lahat. Para walang aksidente. Oo. Diba? Any advice for aspiring riders na gustong mag-upgrade ng mga motor nila? Depende kasi sa hilig nyo. Kung gusto nyo mag-tour, mahaba-habang ride, the best bike is yung hindi laging nire-repair. Tapos cheap yung parts. For my experience, okay naman dito Basta hindi mo lang abusuhin. And I had friends here in Thailand na ganito rin yung bike, laging nasa shop. So, ang diferensya siguro nun ay laging rat-rat, magpatakbo. So, sa akin naman, hindi naman ganon. And for my estimate, magdidiferensya na yung gastos mo pag aakyat ka na ng 650cc and above. Mga MT-09, mga 1000cc, halos parehas na rin ang gastos sa maintenance. Depende lang kung Ducati siguro dahil talagang Ducati talaga yung wallet mo doon. Okay, any message to wrap up the video? So, it's not the bike, but it's your desire and your availability and yung spirit mo for adventure. Kasi kahit anong bike naman But we just had to get this kasi we want to ride long term. And in doing so, we needed to get something to protect us at okay din ang performance. So, ito. But, you don't have to get this. Either you have a scooter 155 or, lower, mga mid bikes. Basta lumalabas ka. I'd rather see a dirty bike than a big bike na nasa garahe lang. Sayang lang din. So, whichever bike you have, labas kayo and see you on the road.